May mga gabi sa buhay natin na hinding-hindi natin malilimutan. Mga gabing sumisira hindi lang sa ating puso, kundi sa ating buong pagkatao. Ang sa akin ay ang gabi ng aming silver wedding anniversary. Isipin ninyo ito, 25 taon, isang kapat ng isang siglo. Nakatayo ako roon, suot ang pinakamaganda kong bestida, napapaligiran ng 100 bisita, mga kaibigan, pamilya, mga kasamahan sa trabaho. Ang lahat ay nakangiti, nagtatawanan, nagdiriwang ng aming pagmamahalan. Oh, yun ang akala ko. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo ang aking asawa, si Marco. Hindi para magbigay ng isang toast, hindi para magpasalamat. Kinuha niya ang mikropono at sa harap ng lahat ng taong nakakakilala sa amin, sa harap ng aking mga kamag-anak, sa harap ng aking sariling boss, binigyan niya ako, hindi ng regalo, kundi ng mga papeles ng diborsyo. Narinig ninyo ng tama, mga papeles ng diborsyo. Ang sabi niya, malakas at malinaw, 25 taon ay sapat na. Sapat na. Para bang ang 25 taon ng buhay ko ay isang pagkakamali na kailangan ng itama. At para mas masakit pa, idinagdag niya, gusto ko na ngayon ng isang mas bata at kailangan mong umalis sa kondo na ito bukas. Ang hiya, ang kahihiyan, sa sandaling iyon ay halos ikamatay ko. Ramdam ko ang tingin ng lahat, ang mga bulungan, ang awa, ang paghuhusga, ang aking asawa, ang lalaking pinagsilbihan ko sa loob ng 25 taon, ay ipinahiya ako sa paraang hinding-hindi ko malilimutan. Wala siyang utang na loob. At ang kanyang ina, ang aking biyenan, si Aling Corazon, nakita ko siya sa isang sulok. May isang maliit, kontentong ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya, bahagi siya nito. Sa gabing iyon, hindi lang ang puso ko ang sinira nila. Sinira nila ang aking dangal, ang dangal ng aking pamilya. Ginawa nila akong isang palabas, isang kawawang babae na itinatapon na lang na parang basura. Sa loob ng 25 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Isang papel na ginampanan ko ng buong puso. Ako ang nag-budget ng aming pera. Ako ang nagplano ng bawat kaarawan, bawat Pasko, bawat bakasyon. Ako ang nagsigurong malinis ang bahay, laging may pagkain sa mesa, at maayos ang lahat. At ang kondo na gusto niyang palayasin ako, regalo iyon sa akin ng aking mga magulang. Galing sa kanilang pinaghirapan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nakalimutan na niya iyon. Para sa kanya, pag-aari na rin niya iyon. Habang ginagawa ko ang lahat ng ito, si Marco ay abala sa kanyang sarili, sa kanyang trabaho, sa kanyang mga kaibigan. Palagi akong nag-iisa, kahit na magkasama kami sa iisang bubong. Kapag sinusubukan kong magplano para sa aming anibersaryo, sasabihin lang niya, ikaw na ang bahala dyan, walang pakialam. Para sa kanya, ako ay isang kasangkapan lang sa bahay nandyan, kapaki-pakinabang. Pero madaling hindi pansinin. Ako ang nag-alaga sa kanya noong siya'y may sakit. Ako ang sumuporta sa kanya noong bagsak ang kanyang karera. Ibinigay ko ang aking kabataan, ang aking mga pangarap para sa pamilyang binuo namin. Pero sa huli, ang lahat ng sakripisyong iyon ay walang halaga. Isang gabi lang, binura niya ang lahat. Binura niya ako, ngunit may isang bagay silang hindi alam. Akala nila, ang babaeng ipinahiya nila sa gabing iyon ay mahina at talunan. Akala nila, uuwi ako, iiyak, at tatanggapin na lang ang aking kapalaran. Akala nila, ako ay isang piyesa lang sa chess, na madali nilang matatanggal sa laro. Doon sila nagkamali. Nang gabing iyon, habang nagkukunwari akong tulog, narinig ko siyang bumubulong sa telepono kasama ang kanyang ina. Pinaplano nila ang bawat detalye, kung paano ako papaalisin ng walang dala, kung paano nila makukuha ang lahat. Doon, sa dilim ng aming silid, namatay ang lungkot sa aking puso at napalitan ito ng determinasyon. Hindi nila alam na, sa loob ng maraming linggo, bago ang gabing iyon, may isang sulat
na dumating para sa akin. Isang sulat na magbabago sa lahat. Isang sulat mula sa California. Ang aking tita Josefina, ang kapatid ng aking ama, ay pumanaw na at iniwan niya sa akin ang lahat. Ito ang aking lihim na yaman. Hindi lang ito basta pera. Ito ay isang kondo sa California na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Isang bank account na may lamang 35 milyong piso at isa pang luxury condo sa Boracay, mahigit 100 milyong piso. 100 milyong piso na hindi nila alam na umiiral. Ito ang aking trump card. Ang babaeng tinawag niyang walang kulay at nakakabagot ay mas mayaman na ngayon kaysa sa kanya at sa buong pamilya niya. Ang kawawang lola na gusto nilang palayasin ay may hawak na pala ng kapangyarihan para sirain ang lahat ng kanilang masasamang plano. Habang nakatayo ako roon, hawak ang mikropono matapos niyang magsalita, alam ko na ang gagawin ko. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Gusto nila akong maging biktima. Gusto nilang manahimik na lang ako at umalis. Ngunit hindi ako mananahimik. Hindi na. Gagamitin ko ang lahat ng aking nalalaman, lahat ng aking natuklasan, at ang lahat ng yaman na ipinagkaloob sa akin ng tadhana para bigyan sila ng isang leksyon. Isang leksyon sa hustisya. Isang leksyon sa kung ano ang mangyayari kapag minaliit mo ang isang babaeng nagmahal, nagsakripisyo, at nagtiis ng tahimik sa loob ng napakaraming taon. Ang kahihiyang binalak nila para sa akin, sa harap ng 100 tao, ay ibabalik ko sa kanila. Nang 100 beses, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking buhay, ang aking kapayapaan, at ang aking dangal. Ito ang simula ng aking kwento. Ang kwento kung paano ko hinarap ang pagtataksil at kung paano ko ipinaglaban ang nararapat sa akin. Kung kayo ay nakaranas na ng pakiramdam na tila isa na lang kayong bisita sa sarili ninyong pamamahay, kung naramdaman nyo na ang sakit ng pagbabaliwala, i-like at i-share nyo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. Ang umaga pagkatapos ng gabi ng kahihiyan ay hindi nagdala ng liwanag, kundi ng isang makapal na hamog ng pagdududa. Ang aming tahanan, na dati ay isang kanlungan, ay naging isang entablado ng pagkukunwari. Si Marco, ang aking asawa sa loob ng 25 taon, ay tila isang estranghero na gumagalaw sa loob ng aming bahay. Ang kanyang mga kilos ay naging mas maingat. Ang kanyang mga salita ay naging mas matamis. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nararamdaman ko ang isang malamig na agos ng panlilinlang. Ang kanyang mga halik sa pisngi ay parang isang pagsubok upang tingnan kung ako pa rin ba ang babaeng madali niyang mapapaniwala. Ngunit ang Eliana na kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng kilala niya. Ang sakit ay may kakayahang magpabago sa isang tao. Binubuksan nito ang iyong mga mata sa mga bagay na dati ay hindi mo nakikita. At ang unang bagay na nakita ng aking mga bagong bukas na mata ay isang maliit na kislap ng liwanag sa dilim ng aming silid. Naiwan niya ang kanyang cellphone sa bedside table. Isang pagkakamali, isang maliit na pagkakamali na magiging simula ng kanyang pagbagsak. Umilaw ang screen nito, isang maikling paalala, at sa isang iglap, ang aking buong atensyon ay napunta roon. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang tukso na malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa aking pagpipigil. Lumapit ako at sumilip. Isang paalala sa kalendaryo, mga simpleng salita, ngunit para sa akin, ito ay isang kodigo na kailangan kong basagin. Tawagan si I, 11 a.m. I. Isang letra lamang, ngunit ito ay sumakop sa aking buong isipan. Sino si I? Isang kliyente na may mahalagang proyekto? Isang kaibigan na matagal nang hindi nakikita? O isang lihim na hindi niya gustong malaman ko? Ang aking imahinasyon ay nagsimulang gumawa ng iba't ibang senaryo. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna.
Sinubukan kong maging normal. Hinintay ko siyang bumaba para mag-agahan na para bang wala akong nakita. Habang nagdidilig ako ng aking mga halaman sa bintana, isang gawain na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, sinubukan kong itanong sa kanya sa paraang kaswal at walang anumang bahid ng hinala. Marco, sabi ko, may nakita akong paalala sa iyong kalendaryo. Sino si Ai na kailangan mong tawagan? Nakita ko ito, ang isang segundong pagkatuliro sa kanyang mga mata. Ang mabilis na pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagiging kampante patungo sa pagiging alerto. Isang mabilis na pag-scan sa kanyang isipan para sa isang perpektong kasinungalingan. Ah, si Isabel. Mabilis niyang sagot, kasabay ng isang pilit na tawa. Isang kasamahan mula sa Cebu. May kinokonsulta lang ako sa kanya tungkol sa isang issue sa trabaho. Isabel, isang kasamahan. Isang simpleng kasinungalingan na sana ay aking pinaniwalaan kung hindi dahil sa isang maliit na detalye na siya mismo ay hindi namamalayan. Ang kanyang kaliwang mata. Kumibot ito, 25 taon. Sa loob ng 25 taon, ang maliit na senyales na iyon ang naging tagapagbunyag ng kanyang mga kasinungalingan. Mula sa maliliit na bagay, tulad ng kung saan siya talaga nagpunta noong Biyernes ng gabi, hanggang sa mas malalaking bagay na ngayon ko lang napagtatanto. Ito ang kanyang tel, ang kanyang kahinaan. At sa sandaling iyon, alam ko na mayroon siyang itinatago. Isang malaking bagay. Isang bagay na may pangalang Isabel. Ang pagbisita ng aking biyenan, si Aling Corazon, kinahapunan ay lalo pang nagpatibay sa aking hinala. Dumating siya ng walang pasabi, na para bang pag-aari niya ang aming tahanan. Ang kanyang mga ngiti ay kasing lamig ng hangin sa Baguio tuwing Disyembre, hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga salita ay puno ng pahiwatig, na parang mga patalim na nakabalot sa seda. Tinawag niya akong mahal, pero ramdam ko ang paghamak sa likod nito. Sa loob ng 25 taon, ni minsan ay hindi niya ako tinawag na anak, ngunit ang kanyang pagtrato sa akin ay mas masahol pa kaysa sa isang estranghero. At pagkatapos, ang kanyang mga tanong na tila walang koneksyon, pero sa totoo lang ay parte ng isang mas malaking plano, isang masamang balak. Nagsimula siya sa pag-aalala kuno, sa aming kinabukasan, isang paksang hindi niya kailanman binuksan noon. Dahil wala kaming anak, iminungkahi niyang gumawa kami ng habilin o will para sa kaayusan. Sabi niya, mahirap na, hindi na tayo bumabata. Para kanino? Ang tanong na iyon ay umikot sa aking isipan, para daw sa kanyang mga pamangkin na halos hindi namin nakikita o nakakausap. Doon pa lang, mayroon ng mali. Bakit niya iyon iisipin para sa amin? Bakit niya gustong siguraduhin na ang aming mga ari-arian ay mapupunta sa kanyang mga kadugo? At pagkatapos, ang pinakanakakagulat na tanong, binitawan niya ito na parang isang ordinaryong bagay lamang. Saan mo nga pala itinatago ang titulo ng kondo? Isang simpleng tanong. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtatanong, tila isang magnanakaw na naghahanap ng susi sa kaban ng yaman. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng aming sala. Bakit niya kailangang malaman? Ano ang pakay niya? Ang sagot ko ay maikli at direkta, upang hindi na humaba pa ang usapan. Nasa safe po, pero ang isip ko ay naglalakbay na. Nag-uugnay ng mga tuldok, ang tawag sa hating gabi, ang paalala sa kalendaryo, ang kumikibot na mata ni Marco, at ngayon, ang titulo ng kondo. Ang mga piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nagkakabit-kabit, at ang nabubuong larawan ay isang larawan ng kasakiman at pagkakanulo. Nang umalis si Corazon, naiwan akong nakaupo sa sala, napapaligiran ng katahimikan, ngunit ang aking isip ay napakaingay. Ang bawat salita niya ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ang bawat kilos ni Marco ay muling naglaro sa aking isipan. Hindi na ito isang simpleng hinala. Ito ay isang malamig at matigas na katotohanan na nagsisimulang mabuo sa aking harapan. Mayroon silang plano
Isang plano na may kinalaman sa aming pera, sa aming tahanan, at sa aking pagkawala sa eksena. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang dating maliwanag na Bonifacio Global City ay tila naging kulay abo. 25 taon. Isang kapat ng isang siglo. Binalikan ko ang aming mga pangarap noong kami ay mga bata pa. Mga pangarap ng isang malaking pamilya. Mga apo na tatakbo sa aming bahay. Ngunit ang mga pangarap na iyon ay nanatiling pangarap. At ngayon, kahit ang pundasyon ng tahanang aming binuo ay unti-unti na palang ginuguho ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Ang sakit ay mas malalim kaysa sa pagkabigo ng hindi pagkakaroon ng anak. Ito ay isang sakit ng pagtataksil mula sa 2 taong aking itinuring na pamilya. Ang araw na iyon ang nagpabago sa lahat. Ang mga butil ng paghihinala ay hindi na mga butil lamang. Sila ay naging mga buto. Mga buto ng isang mapait na puno ng katotohanan na malapit ng mamunga. At alam ko, sa aking puso, na kailangan kong maging handa. Kailangan kong maging matatag. Dahil ang unos ay paparating na, at ako ay nasa gitna nito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng pananahimik. Nagpatuloy ako sa aking mga gawain sa araw-araw. Nagluluto ng kanyang paboritong adobo. Inaayos ang kanyang mga damit. Ngumingiti kapag siya ay nagbibiro. Ngunit sa likod ng aking mga ngiti, ako ay isang espiya sa sarili kong pamamahay. Ang bawat kilos niya ay aking inoobserbahan. Ang bawat tawag niya sa telepono ay aking pinakikinggan. Ang aking tahanan ay naging isang larangan ng digmaan, at ako ay nag-iipon ng impormasyon, naghihintay sa tamang pagkakataon. Ang pagkakataon ay dumating isang gabi, nang siya ay maligo. Naiwan niya ang kanyang laptop sa aming opisina. Bukas, ito na ang hudyat. Dahan-dahan akong pumasok. Ang aking mga paa ay halos hindi gumagawa ng ingay. Umupo ako sa kanyang silya, at ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ko ang mouse. Ang password. Ang password na dati ay sagrado sa aming dalawa. Ang petsa kung kailan kami unang nagkita ay ang unang sinubukan ko. Access denied. Isang pader. Isang digital na pader na itinayo niya sa pagitan namin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, mayroon siyang inililihim sa akin sa paraang ganito. Sinubukan ko ang lahat, ang kaarawan niya, ang kaarawan ng kanyang ina. Wala. Ang pagkabigo ay nagsimulang gumapang sa akin. Ngunit isang ideya ang pumasok sa aking isip. Isang masakit na ideya. Isang ideya na sana ay mali. Sinubukan ko ang petsa ng aming kasal, pero pabaliktad, na para bang sinasabi na ang aming pagsasama ay paurong na. At sa isang iglap, bumukas ito. Ang aking puso ay halos tumigil sa pagtibok. Ang nasa screen ay ang kasaysayan ng kanyang mga hinanap sa internet. Hindi ito mga ulat sa trabaho. Hindi mga balita tungkol sa stock market. Ito ay mga gabay sa kung paano ako sisirain, sa kung paano niya wawakasan ang aming pagsasama sa paraang siya ang magwawagi. Paano mag-divorce kapag may shared assets. Karapatan ng asawa sa paghahati ng ari-arian. Legal na payo para sa hiwalayan. Paano pananatilihin ang kondo sa isang diborsyo. Paulit-ulit. Araw-araw sa loob ng nakalipas na 2 linggo. Binabasa ko ang bawat linya at pakiramdam ko ay sinasaksak ako ng paulit-ulit sa dibdib. Pinaplano niya ito. Matagal na. Hindi ito isang biglaang desisyon. Ito ay isang malamig at kalkuladong plano. At habang binabasa ko ang mga kataksilang iyon, na para bang binabasa ko ang sarili kong hatol, tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Tessie, ang aking matalik na kaibigan. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at pag-aatubili. Eliana, sabi niya, hindi ko alam kung paano ito sasabihin, pero kailangan mong malaman. Nakita ko si Marco. Saan? Tanong ko. Kahit na alam ko na sa aking puso na hindi ko magugustuhan ang sagot. Nakita niya siya sa Greenbelt. Isang lugar na madalas naming puntahan noon para mamasyal. Ngunit hindi ako ang kasama niya. Kasama niya ang isang babae,
Isang batang babae, mga 30 taong gulang siguro, paglalarawan ni Tessie. Blonde, napakaganda ng bihis, suot ang isang napakamahal na coat. At Eliana, tinitingnan nila ang mga singsing. Ibinaba ko ang telepono. Ang lahat ng hangin sa aking baga ay tila nawala. Ang babae sa kalendaryo, si Isabel, ay totoo. Ang kasinungalingan ni Marco ay may mukha na ngayon. Isang magandang mukha na may suot na mamahaling coat at nagpaplanong isuot ang singsing na dapat ay sumisimbolo sa aming pagmamahalan. Ang sakit ay napakabigat na halos hindi ko na kayang tumayo. Ang gabi ay bumagsak na parang isang mabigat na kumot ng kalungkutan. Nang umuwi si Marco, may dala siyang mga bulaklak at isang kahon ng mamahaling tsokolate. Ang kanyang ngiti ay kasing peke ng kanyang mga salita. Para sa aking nag-iisang tunay na pag-ibig, sabi niya, sabay halik sa aking labi. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isampal sa kanya ang mga bulaklak na iyon. Gusto kong itanong kung para kanino talaga ang singsing na kanyang tiningnan. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang kaalaman ay isang kapangyarihan at kailangan ko pang mag-ipon ng mas marami. Kinabukasan, ang tadhana na mismo ang nagbigay sa akin ng huling ebidensya. Naiwan na naman ni Marco ang kanyang cellphone sa aming silid, na para bang ang universo ay kumakampi sa akin. Isang tawag ang pumasok mula sa numero ng kanyang ina. Hindi ko sinagot, ngunit ang mensahe ay naiwan sa answering machine. Ang boses ng aking biyenan, malinaw at matatag. Marco, si mama ito. Nakausap ko na si Attorney Jimenez. Maaayos na ang lahat. Ang mahalaga ay wala siyang hinala hanggang sa huling sandali. Attorney Jimenez. Ang pangalan na iyon ang nagkumpleto sa lahat. Si Marco, ang kanyang ina, ang kerida, at ngayon isang abogado. Ito ay isang sabwatan, isang organisadong krimen laban sa akin. Kinuha ko ang kanyang cellphone. Kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong makita ang kanilang mga usapan. 6 na numero ang password. Sinubukan kong hulaan. Ang kaarawan niya? Hindi. Ang kaarawan ng ina niya? Hindi rin. At pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Isang mapait na ideya. Ang kaarawan ng babae. Kailan kaya? Marahil isang espesyal na araw. Isang araw na ipinagdiriwang ng maraming babae. International Women's Day, March 8. Itinipa ko ang 0308 at sa isang iglap, bumukas ito. Ang aking mga mata ay mabilis na nag-scan sa kanyang mga text message at doon ko nakita ang buong katotohanan. Nakasulat sa itim at puti ang mga salitang mahal ko na para sa iba, ang mga pangako ng isang kinabukasan na hindi ako kasama. Ang plano na kunin ang kondo, ang plano na bigyan lang ako ng kalahati ng nararapat sa akin at ang pangalan ng babae, Isabela. Isabela. Mahal ko, konting tiis pa. Pagkatapos ng anibersaryo, maaayos na ang lahat. Mapapasaatin na ang kondo. Marco, sabi mo magsasama na tayo bago magpasko. Pagod na akong magtago. Mahal ko, lahat ay ayon sa plano. Naasikaso na ni Mama ang mga bagay-bagay. Walang hinala si Eliana, sabi ni Jimenez. Kung gagawin natin ito ng tama, kalahati lang ang makukuha niya. Mapupunta sa akin ang kondo. Napaupo ako sa sahig ng aming kusina. Hawak ang telepono na parang isang granada na sasabog anumang oras. Nanginginig ang aking buong katawan. Ang 25 taon ng aking buhay ay isang malaking kasinungalingan. Ang lalaking pinakasalan ko ay isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng maskara ng isang mabuting asawa. At ang pamilyang inakala kong sa akin din ay ang mga taong nagpaplano ng aking pagbagsak. Sila ay mga ahas sa aking sariling hardin. Ang sakit ay napakalalim na tila gusto kong mawala na lang. Ngunit sa gitna ng sakit, sa gitna ng galit, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang malamig na determinasyon. Kung gusto nila ng laban, kung gusto nilang sirain ang buhay ko,
Ibibigay ko sa kanila ang isang laban na hinding-hindi nila malilimutan. Hindi na ako ang Eliana na iiyak na lang sa isang sulok. Ang katotohanang nakasulat sa teleponong iyon ay hindi ang aking katapusan. Ito ang simula ng aking pagbangon. Sa gitna ng pagkawasak ng aking mundo, isang bagay ang naging malinaw. Hindi ko kayang labanan ito ng mag-isa. Ang mga luhang dumaloy sa aking mga pisngi ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at determinasyon. Pinunasan ko ang mga ito. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Ang kailangan ko ay isang plano, isang matibay na plano. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Ang unang taong pumasok sa aking isip ay si Attorney Cristina Reyes, ang aking kaklase sa kolehiyo na ngayon ay isa ng magaling at kinatatakutang family lawyer. Matagal na kaming hindi nagkikita, ngunit ang aming pagkakaibigan ay nanatiling matatag. Tinawagan ko siya, at sa boses ko pa lang, alam na niyang may malaking problema. Nakipagkita ako sa kanyang opisina sa Ortigas, isang modernong opisina na sumasalamin sa kanyang tagumpay. Sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap. "Eliana," sabi niya, "umupo ka." "Anong nangyari?" Sa simula, nag-atubili ako. Ang kahihiyan ay nakakabit pa rin sa akin. Sinubukan kong itago ang katotohanan sa likod ng isang kwento. May kilala kasi ako, isang kaibigan, na may problema sa asawa niya pagsisimula ko. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matalas na parang kayang basahin ang nasa loob ng aking kaluluwa. "Sigurado ka bang kilala lang ito, Eliana?" Seryoso niyang tanong. At doon, bumigay na ako. Ang lahat ng sakit, lahat ng ebidensya, lahat ng kasinungalingan ay ibinuhos ko sa kanya. Ikinuwento ko ang tungkol sa tawag sa hating gabi, ang paalala sa kalendaryo, ang kumikibot na mata ni Marco, ang pagbisita ni Aling Corazon, ang mga natuklasan ko sa computer at cellphone, ang tawag ni Tessie, at ang pangalan ng abogado, si Attorney Jimenez. Nakikinig siya ng mabuti. Paminsan-minsan ay tumatango. Ang kanyang mukha ay nagiging mas seryoso sa bawat detalye. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. At pagkatapos, nagsalita siya at ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. "Magandang balita at nalaman mo ito agad, bago pa nila maisakatuparan ang kanilang huling hakbang," sabi niya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng isang sinag ng pag-asa. "Huwag kang mag-alala, Eliana. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nandito ako." Binigyan niya ako ng mga malinaw na tagubilin. Mga tagubilin na magiging sandata ko sa digmaang ito. Una, sabi niya, mag-ipon ka pa ng ebidensya. Kunan mo ng litrato ang lahat ng mensahe. I-record mo ang mga usapan kung kaya mo. Basta't ikaw ay bahagi ng usapan. Pangalawa, at ito ay napakahalaga, maglipat ka ng pera. Kalahati ng inyong joint savings. Ilagay mo sa isang account na nakapangalan lang sa iyo. Agad-agad. At ang pinakamahalaga sa lahat, Eliana, huwag na huwag mong ipaalam sa kanila na alam mo na ang lahat. Magpanggap ka. Umarte ka na parang walang nangyari. Ang kanilang kumpiyansa na wala kang alam ang magiging pinakamalaki nilang kahinaan. Umalis ako sa kanyang opisina na may bagong lakas. Mayroon na akong gabay. Mayroon na akong kakampi. Pag-uwi ko, iyon ang una kong ginawa. Binuksan ko ang aming joint bank account online. At doon, nakita ko ang isa pang patunay ng kanilang kataksilan. Isang bagay na mas malinaw pa kaysa sa mga text message. Ang pera. Ang daloy ng pera. Sa loob lamang ng isang buwan, 1,000,000 at 500,000 piso ang nawala. 1,000,000 at 500,000 piso. Ang perang pinag-ipunan namin sa loob ng maraming taon. Ang perang pinaghirapan ko rin ay ginastos na parang tubig para sa mga luho ng kanyang kerida. Mga mamahaling regalo, mga dinner sa mga magagarang restaurant. At syempre, ang bayad sa kanilang abogado. Ginamit nila ang sarili kong pera para bayaran ang taong tutulong sa kanila na yurakan ang aking mga karapatan. Ang galit ko ay umabot sa sukdulan. Ngunit kasabay ng galit na iyon
ay isang alaala. Isang alaala na halos nakalimutan ko na sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Isang linggo bago ang lahat ng ito, may isang sulat na dumating. Isang makapal na sobre na may selyo mula sa Amerika, mula sa isang notaryo sa California. Hindi ko ito binigyan ng pansin noon. Masyado akong abala sa paghahanda para sa aming anibersaryo. Isang anibersaryo na ngayon ay isa na lamang masamang panaginip. Hinanap ko ang sulat na iyon sa aking mga gamit. At nang mahanap ko ito, binuksan ko ito nang may nanginginig na mga kamay. Ang aking tita Josefina, ang minamahal na kapatid ng aking ama na wala ng ibang pamilya, ay pumanaw na. At sa kanyang huling habilin, ipinamana niya sa akin ang lahat ng kanyang ari-arian. Binasa ko ang mga nilalaman ng sulat ng paulit-ulit upang siguraduhin na hindi ako nananaginip. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa aking paningin. Mga numerong halos hindi ko kayang paniwalaan. Isang kondo sa California na nagkakahalaga ng katumbas na 50 milyong piso. Isang bank account na may lamang 35 milyong piso. At isa pang luxury investment condo dito mismo sa Pilipinas, sa Boracay, na hindi ko man lang alam na pag-aari niya. Ang kabuuang halaga ay halos hindi ko kayang isuma. Mahigit 100 milyong piso. Napahawak ako sa mesa para suportahan ang aking sarili. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Mula sa isang babaeng nasa bingit ng pagkawala ng lahat, ako ngayon ay isang milyonarya. Isang milyonarya na walang sino man ang nakakaalam. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi dala ng kasiyahan, kundi ng kapangyarihan. Isang ngiting nagsasabing, "Tapos na ang laro ninyo. Gusto ko sanang sorpresahin si Marco sa aming anibersaryo gamit ang balitang ito." Naisip ko kung gaano siya magiging kasaya. Naisip ko ang mga pangarap na maaari naming tuparin. Ngunit ngayon, ang lihim na yamang ito ay hindi na isang regalo para sa aming dalawa. Ito ay isang regalo para sa akin. Isang regalo mula sa langit, mula sa aking tita Josefina. Sa tamang-tamang panahon, ito ang aking kaligtasan. Ito ang aking alas. Akala ni Marco, hawak niya ang lahat ng baraha. Akala niya, ako ang talunan na walang kalaban-laban. Akala niya, madali niya akong maitatapon na parang isang basahan. Pero hindi niya alam na ako ang may hawak ng alas. At malapit ko nang ilapag ang barahang iyon sa mesa. At sa sandaling gawin ko iyon, ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo na kastilyo ng kasinungalingan ay guguho. At sisiguraduhin kong may iwan siya sa ilalim ng mga guho nito. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, para sa akin, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang kapangyarihan ay isang kakaibang bagay. Hindi ito palaging ingay o lakas. Minsan, ito ay nasa anyo ng katahimikan. Isang katahimikan na puno ng kaalaman. Isang lihim na nagbibigay sa iyo ng kalamangan. At sa mga araw na sumunod matapos kong matuklasan ang lahat, ang katahimikan ang naging aking pinakamalaking sandata. Habang si Marco at ang kanyang ina ay abala sa pag-ikot ng kanilang masamang balak na puno ng mga bulungan at lihim na tawag na akala nila ay hindi ko naririnig, ako naman ay tahimik na naghahanda para sa digmaan. Ang bawat kilos ko ay maingat at pinag-isipan. Ang bawat hakbang ay isang paglalatag ng pundasyon para sa hustisyang aking hahanapin. At ang unang hakbang ko ay ang pagbabalik sa nakaraan, sa simula ng lahat, upang patibayin ang aking karapatan sa nag-iisang bagay na gusto nilang agawin ng buong buo, ang aming tahanan. Pumunta ako sa isang lumang gusali sa Makati, sa opisina ng isang matandang abogado sa real estate na matagal nang kakilala ng aming pamilya. Siya ang tumulong sa amin noon, 25 taon na ang nakalipas, sa pag-aayos ng mga papeles ng aming kondo. Ang kanyang opisina ay amoy lumang papel at mainit na kape, isang amoy na nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan sa gitna ng unos na aking kinakaharap. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa akin ng aking ama, Ginang Eliana Santos. Bati niya sa akin nang may ngiti, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pagkagalak.
Kay tagal na nating hindi nagkita. Kamusta na ang buhay may asawa? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Maayos naman po, attorney. Pagsisinungaling ko. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina, ipinaliwanag ko ang aking sadya sa paraang maingat at hindi nagpapakita ng anumang gulo sa aking buhay. Attorney, sabi ko, nais ko lang po sanang linawin ng isang bagay tungkol sa titulo ng aming kondo sa Bonifacio Global City. Medyo malabo na po. Kasi sa aking alaala, sino po ba talaga ang unang bumili nito? Saan po nanggaling ang pondo? Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, hindi dahil sa pagkalito, kundi dahil sa malalim na pag-iisip. Tumayo siya at lumapit sa isang mataas na cabinet na gawa sa Nara, na puno ng mga lumang folder. Kinuha niya ang isang makapal at maalikabok na folder. Ang aming pangalan ay nakasulat sa labas. Ang tinta ay medyo kupas na sa paglipas ng panahon. Habang binubuklat niya ang mga pahina, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat kaluskos ng papel ay isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng aking puso. At pagkatapos, tumigil siya. Itinuro niya ang isang dokumento, isang deed of gift na may selyo ng notaryo. Heto, sabi niya, at ang kanyang boses ay malinaw at sigurado. Isang kakaibang kaso ito. Naaalala ko pa. Ang pera ay direktang nanggaling mula sa bank account ng iyong mga yumaong magulang. Isang tseke na nakapangalan sa developer. At dito sa deed of gift, malinaw na nakasulat, ikaw, si Eliana Santos, ang nag-iisang benepisyaryo. Ang mga salitang iyon ay parang isang anghel na bumulong sa aking tainga. Ang bigat sa aking dibdib ay biglang gumaan. Ito ang kumpirmasyong hinihintay ko. Si Marco po, halos pabulong kong tanong. Upang siguraduhin, ang pangalan ng iyong asawa, si Ginoong Marco Gomez, ay idinagdag lamang sa titulo makalipas ang 2 buwan bilang iyong asawa, na karaniwan namang ginagawa para sa conjugal property. Pero ang orihinal na pagbili at ang regalo ay para sa iyo lamang. Sa mata ng batas, ito ay maituturing na isang premarital asset, isang ari-arian na sa iyo na bago pa man kayo ikinasal sa papel. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa aking buong katawan. Hindi ito tagumpay, kundi pagmamahal. Ang alaala ng aking mga magulang, ang kanilang walang hanggang pag-aaruga, ay bumalik sa akin ng buong. Ang kondo na ito ay hindi lamang isang gusali na gawa sa sinabi at bakal. Ito ay isang pamana, isang simbolo ng kanilang pagmamahal na kahit ang kamatayan ay hindi kayang burahin. At hindi ko hahayaang agawin ito ng sinuman. Hindi ko hahayaang dungisan ng kasakiman ni Marco ang sagradong regalong ito. Maari po ba ninyo akong bigyan ng isang opisyal na dokumento, isang certification, na nagpapatunay niyan? Tanong ko. Ang aking boses ay matatag na ngayon. Siyempre, sagot niya. Bumalik ka bukas ng hapon. Ihahanda ko ito. Paglabas ko sa gusaling iyon, pakiramdam ko ay lumalakad ako sa mga ulap. Ang bigat sa aking mga balikat ay nabawasan. Hawak ko na ang unang piraso ng aking kalasag. Isang matibay na kalasag na hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan ni Attorney Jimenez. Ngunit pagdating ko sa bahay, isang tawag sa telepono, ang walang awang nagpabagsak sa akin pabalik sa lupa. Si Marco. Ang kanyang boses ay masayang-masaya, isang kasinungalingan na tumatagos sa linya ng telepono. Eliana, mahal, sabi niya, na para bang kami pa rin ang masayang mag-asawa na kilala ng lahat. Naisip ko, bakit hindi natin gawing bongga ang ating anibersaryo? Isang malaking selebrasyon, mga kasamahan, kaibigan, pamilya, lahat. Nagpareserba na ako ng ballroom sa The Peninsula, Manila para sa 100 tao. 100 tao. Inulit ko ang bilang na iyon sa aking isip. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na para bang ito ang pinakamagandang regalong maibibigay niya sa akin. Ngunit ang narinig ko lamang ay ang bilang ng mga taong magiging saksi sa aking kahihiyan. 100 pares ng mata ang titingin sa akin habang dinudurog niya ako sa harap ng lahat. Isang sirko at ako ang magiging payaso. Isang pampublikong paglilitis
kung saan ako na ang hinatulan bago pa man magsimula. Hindi ba't magastos yan, Marco? Malamig kong tanong. Sinusubukan kong itago ang panginginig sa aking boses. Huwag kang mag-alala. Mabilis niyang sagot. Nandyan ang pera. Ang mahalaga ay ang impresyon na ibibigay natin. Impresyon. Oo, tama siya. Isang malaking impresyon nga ang gagawin namin. Ngunit hindi ang impresyon na inaasahan niya. Kinahapunan. Ang isa pang demonyo ay dumating sa aking pintuan. Si Aling Corazon, may dalang isang maliit na sobre na para bang isang anghel ng Kapaskuhan. Isang regalo daw para sa akin. Ang kanyang mga ngiti ay matamis na parang leche flan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay, kasing lamig ng yelo. Para sa iyo ito, mahal, sabi niya, iniaabot ang sobre. Binuksan ko ito, sa loob, isang business card. Makintab, mamahalin, Attorney Jimenez and Associates, Divorce and Property Law. At sa ilalim, may isang sulat kamay na tala, isinulat sa eleganteng pagkakasulat. Libreng konsultasyon, kahit kailan. Ang kapal ng kanilang mukha ay halos hindi ko na masukat, isang obra maestra ng kalupitan. Binibigyan nila ako ng business card ng mismong abogado na kasabwat nila sa kanilang masamang balak, para bang binibigyan mo ng pala ang taong gusto mong ibaon sa lupa at sinasabi mo pang, heto, para hindi ka mahirapan. Ito ay isang insulto sa aking talino. Isang malinaw na mensahe na akala nila ay isa akong tanga. At doon, sa gitna ng aking pagkatulala, binitawan niya ang salitang hindi niya kailanman ginamit sa akin sa loob ng 25 taon. Tinawag niya akong anak. Anak. Isang salitang dapat ay puno ng pagmamahal at kalinga. Ngunit sa kanyang bibig, ito ay parang isang patalim, isang malamig na patalim na inihahanda para isaksak sa aking likod. Salamat po, Nay. Tuyo kong sagot. Ang aking boses ay walang anumang emosyon. Nag-aalala lang ako sa iyo, anak. Iyon ang huli niyang sinabi bago siya umalis. Nag-aalala siya na baka hindi magtagumpay ang kanilang plano. Nag-aalala siya na baka lumaban ako. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, ang lahat ng pangyayari sa araw na iyon ay umikot sa aking isipan. Ang dokumento mula sa abogado. Ang plano ni Marco para sa isang grandiosong party. Ang business card mula kay Corazon. Ang lahat ay bahagi ng iisang larawan. Ang party ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang entablado. Isang entablado kung saan nila ako planong ipahiya, sirain, at piliting pumirma sa anumang kasunduan na kanilang ihahain. Gagamitin nila ang hiya, ang kahihiyan, bilang kanilang sandata laban sa akin. Ngunit hindi nila alam, habang itinatayo nila ang kanilang entablado, ako naman ay nagpapatibay ng aking sariling pundasyon. Isang pundasyong gawa sa katotohanan, legal na karapatan, at isang lihim na yaman na hindi nila kailanman inaasahan. Ang pundasyong iyon ay hindi magigiba. At sa gabing iyon, habang nakikinig ako sa hilik ni Marco sa aking tabi, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa akin. Hindi ako aatras. Haharapin ko sila sa kanilang sariling entablado. At sisiguraduhin kong sa pagtatapos ng palabas, ako ang tatayong nakangiti. Ang bahay namin ay napuno ng mga lihim. Sa araw, kami ay ang perpektong mag-asawa na naghahanda para sa kanilang silver anniversary. Ngumingiti kami sa isa't isa. Nag-uusap tungkol sa mga ordinaryong bagay tulad ng kung anong ulam ang lulutuin para sa hapunan. Ngunit pagsapit ng gabi, ang aming tahanan ay nagiging isang pugad ng mga ahas. Ang mga pader ay tila may mga tainga at ako ay naging isang anino, tahimik na nakikinig sa kanilang mga makamandag na bulong. Isang gabi, 2 linggo bago ang party, narinig ko na naman siya, si Marco, nasa pasilyo. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, kausap na naman ang kanyang ina sa telepono. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magpanggap na tulog. Hindi na ako natatakot na mahuli. Ang kailangan ko ay impormasyon. Tumayo ako mula sa kama. Ang aking mga paa ay halos hindi gumagawa ng ingay sa sahig na kahoy. Idinikit ko ang aking tainga
sa malamig na pinto ng aming silid, at ang kanilang mga salita na sinadyang hinaan ay naging malinaw na parang kristal sa aking pandinig. Ma, perpekto na ang lahat, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik na parang isang batang may bagong laruan. Nakausap ko na ang MC. Nakaayos na ang lahat. Pagkatapos ng toast, pagkatapos ng aking talumpati, mangyayari na ang lahat. Sigurado ka ba, anak? Tanong ni Corazon. Paano kung mag-eskandalo siya? Paano kung sumigaw siya? Narinig ko ang isang mahinang tawa mula kay Marco. Isang tawa na nagpadala ng kilabot sa aking buong katawan. Hindi niya gagawin yan, ma. Kilala ko si Eliana. Masyado siyang edukada para gawin yon. Masyado niyang pinapahalagahan ang kanyang reputasyon. Sa harap ng 100 tao, sa harap ng aming mga kaibigan at ng kanyang boss, mananahimik lang siya. Pipigilin niya ang kanyang mga luha. Iyon ang magiging senyales para kay Attorney Jimenez na lapitan siya. Diretso silang uuwi at doon, habang mahina pa siya, habang litong-lito pa siya, ipapapirma na sa kanya ang mga papeles. Mabilis, malinis, at walang drama. Ang kanilang plano ay napakadetalyado, napakalamig. Para silang mga general na nagpaplano ng isang pagsalakay at ako ang teritoryong gusto nilang sakupin. At paano si Isabela? Tanong ni Corazon. Nakausap ko na siya, ma. Darating siya. Siyempre darating siya. Gusto kong makilala na siya ng aking mga kasamahan. Ipakikilala ko siya bilang bago kong marketing assistant. Isang perpektong pagkakataon para ipakilala siya sa aking mundo. Assistant, ang kirida niya ay darating sa aming sariling anibersaryo bilang isang kagalang-galang na panauhin upang panoorin ang aking pagbagsak, upang hintayin ang sandali na maaari na niyang angkinin ang aking lugar, ang aking buhay. Isang transisyon na magaganap sa harap mismo ng aking mga mata. Hindi ba't malupit yan, anak? Tanong ni Corazon. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng konsensya, kundi isang pahiwatig ng paghanga sa katalinuhan at katapangan ng kanyang anak. Hindi ito kalupitan, ma, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagiging makatwiran sa sarili. Praktikalidad ito. Sapat na ang 25 taon. Tiniis ko ang isang buhay na hindi ko gusto. Karapatan ko ring maging masaya. Kahit na may masaktan pa akong iba. Bumalik ako sa kama. Ang aking katawan ay nanlalamig. Ngunit ang aking isip ay nag-aapoy sa galit. Ito na ang huling patak. Ang kanilang kalupitan ay walang hanggan. Ang kanilang plano ay hindi lamang para sa diborsyo. Ito ay para sa aking ganap na pagkasira emosyonal, pinansyal, at sosyal. Ngunit habang nakahiga ako roon, sa tabi ng lalaking nagpaplano ng aking pagbagsak, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang takot ay nawala. Ang lungkot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ito ang larong gusto nilang laruin, kung ito ang entabladong kanilang inihanda, kung gayon, sasakyan ko sila. Magiging pinakamahusay akong artista sa gabing iyon. Ngunit ang script na aking susundin ay ang sarili kong isinulat. Kinabukasan, nagsimula akong gumawa ng sarili kong mga hakbang na magsisiguro na ako ang tatayo sa huli. Ang una kong pinuntahan ay ang bangko. Nagbukas ako ng isang bagong account na kapangalan sa akin lamang. Isang bagong simula, at mula sa aming joint savings account, inilipat ko ang kalahati ng pera, eksaktong kalahati, hanggang sa huling sentimo. Kung gusto niyang magwaldas ng pera para sa kanyang kerida, gagamitin niya ang kanyang sariling parte. Ang parte ko ay para sa aking bagong buhay. Sunod, bumalik ako sa abogado sa real estate at kinuha ang dokumento. Ang opisyal na patunay na ang kondo ay akin bago pa kami ikasal. Inilagay ko ito sa aking bag na parang isang sagradong anting-anting. Ito ang aking kalasag. At ang huli kong ginawa sa araw na iyon ay ang pagpunta sa aking trabaho. Kinausap ko ang aking boss, si G. Ocampo, isang mabait at respetadong tao. Hindi ko sinabi ang lahat ng detalye.
Ayokong maging sentro ng tsismis sa opisina. Ngunit kailangan ko siyang ihanda. Ginoo, sabi ko, ang aking boses ay kalmado at propesyonal. Nais ko lang po kayong bigyan ng babala na malapit na akong pumasok sa isang mahirap na personal na yugto. Mayroon po kaming malaking problema ni Marco. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Inanyayahan niya ako sa kanyang anibersaryo. Diborsyo? Tanong niya. Tumangulang ako. Kaya ko po kayo binabalaan. Kung maging pangit man ang sitwasyon sa party, sana po ay maunawaan ninyo. At sana po ay maasahan ko ang inyong suporta. Ang aking trabaho ay hindi maaapektuhan. Ang kanyang sagot ay nagbigay sa akin ng karagdagang lakas na hindi ko inaasahan. Eliana, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng simpatya. Ikaw ang pinakamahusay na controller na nagkaroon kami sa loob ng 15 taon. Ano man ang mangyari sa iyong personal na buhay, ligtas ang trabaho mo. Nandito kami para sa iyo. Pag-uwi ko, ako ay isang bagong babae. Mayroon na akong plano. Mayroon na akong suporta. At mayroon na akong mga sandata. Ang masamang balak na narinig ko sa likod ng pinto ay hindi na isang banta. Ito ay naging isang oportunidad. Isang oportunidad para ipakita sa kanila at sa buong mundo kung sino talaga si Eliana Santos. Sa mga sumunod na araw, pinanood ko sila. Pinanood ko si Marco habang abala siya sa pag-aayos ng party, sa pagpili ng pagkain, ng musika. Pinanood ko si Corazon habang bumibisita siya, nagbibigay ng mga mungkahi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bawat detalye ng kanilang plano. Sila ay mga direktor ng isang dula at hindi nila alam na ang kanilang pangunahing artista ay may sariling script na isinasaulo. Isang script na magpapabago sa pagtatapos ng kanilang perpektong trahedya. Ang huling linggo, bago ang anibersaryo, ay parang isang panaginip. Isang panaginip kung saan ako ay dalawang magkaibang tao. Sa umaga, ako si Ginang Eliana Gomez, ang mapagmahal na asawa, abala sa pagtulong sa mga huling detalye ng aming espesyal na araw. Ipinapakita ko ang tamang dami ng pananabik, nagtatanong tungkol sa mga bulaklak, sa kulay ng mga mantel. Ngunit sa loob ko, sa likod ng aking mga mata, ako ay si Eliana Santos, isang general na nagsasagawa ng huling pagsusuri sa kanyang plano ng digmaan. Ang bawat araw ay isang hakbang palapit sa araw ng pagtutuos. Huwebes ng umaga, isang araw bago ang party, pumunta ako sa isang tanggapan sa Makati. Ito na ang huling piraso ng aking legal na sandata. Kailangan kong formal na ayusin ang aking mana mula kay Tita Josefina. Dala ko ang lahat ng dokumento mula sa California. Ang opisyal na sumuri sa mga ito ay isang matandang lalaki na may malinis na bigote at mabait na mga mata. Lahat po ay nasa ayos. Ginang Santos, sabi niya matapos ang maingat na pagsusuri, ang iyong tita ay isang napakaingat na babae. Ang mga bank account ay magiging accessible sa iyo sa loob ng isang linggo at tungkol sa kondo sa Boracay, ang pagmamay-ari ay maililipat agad sa inyong pangalan. Heto ang mga papeles. Maari mo na itong gamitin ayon sa iyong kagustuhan. Hawak ko ang mga dokumento na iyon na parang isang tropyo, ang titulo ng 3 ari-arian, ang patunay ng mahigit 70 milyong piso sa bangko, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang ganap na kalayaan. Hindi na ako nakatali kay Marco sa pinansyal na aspeto. Ako ay isang malayang babae. Paglabas ko sa gusaling iyon, ang bigat sa aking dibdib ay tuluyan nang nawala. Napalitan ito ng isang magaan na pakiramdam. Ngunit ang araw ay hindi pa tapos. Isang huling pagsubok ang naghihintay sa akin. Isang hindi inaasahang pagtatagpo na lalong nagpatibay sa aking desisyon. Nagpasya akong pumunta sa The Peninsula, Manila para tingnan ang venue. Gusto kong makita ang entablado ng aking laban. Gusto kong ihanda ang aking sarili. At doon, sa may pasukan ng hotel, sa gitna ng mga nagmamadaling tao, nakita ko siya, ang babae sa mga text message, ang babae sa alhasan, si Isabela, nakatayo siya roon. Suot ang isang napakamahal na coat, na tila hindi angkop sa init ng panahon sa Maynila, abala sa kanyang telepono. Ang kanyang boses
ay matamis na parang pulot, ngunit para sa akin, ito ay lason. Marco, mahal ko, sabi niya. Tumatawa na parang isang dalagita. Ang ganda dito, ang elegante. Nai-imagine ko na ang mga party na gagawin natin sa malaking kondo natin kapag tapos na ang lahat, ang kondo ko. Ang kondo na regalo ng aking mga magulang. Ang tahanan ko. Pinaplano na niya ang kanyang buhay sa loob nito, na parang pag-aari na niya ito. Isang malamig na galit ang gumapang sa akin, ngunit pinanatili ko ang aking composure. Naglakad ako palapit sa kanya. Ang aking puso ay kalmado. Ang aking mukha ay walang ekspresyon. Excuse me, sabi ko. Ang aking boses ay magalang. Alam mo ba kung nasaan ang manager? Lumingon siya at ang kanyang mga mata ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa na may halong inis at paghamak. Na para bang ako ay isang langaw na gumagambala sa kanyang pangarap. Isang ordinaryong ale na walang karapatang kausapin siya. Hindi ko alam. Malamig niyang sagot at bumalik siya agad sa kanyang telepono. Marco, may isang ale ditong nagtatanong sa akin. Okay, see you tonight. I love you. Isang ale. Iyon ang tingin niya sa akin. Isang matandang ale na walang halaga, isang abala. Ngumiti ako sa aking sarili. Isang malamig na ngiti. Bukas ng gabi, makikilala ng ale na ito kung sino talaga ako. Makikilala niya ang reyna ng kastilyong gusto niyang agawin. Pumasok ako sa hotel at kinausap ang manager, isang mabait na babae na nagpakita sa akin ng ballroom. Malaki ito, elegante, perpekto para sa isang malaking iskandalo. Ang iyong asawa, si Ginoong Price, ay binayaran na ang lahat, sabi niya sa akin. Magkano po ang lahat ng ito? Tanong ko. Ang kanyang sagot ay halos nagpatumba sa akin. 2,500,000 piso po, ma'am. 2,500,000 piso. Inulit ko ang mga numerong iyon sa aking isip. Ang halaga ng aking kahihiyan. Ang perang iyon ay mula sa aming pinagsamang ipon. Ginamit niya ang kalahati ng aking pera para ipahiya ako. Ang perang iyon ay sapat na para makapagsimula ng isang maliit na negosyo, sapat na para makapagpaaral ng ilang bata sa kolehiyo. Ngunit para kay Marco, iyon ang presyo ng kanyang kalayaan, ang presyo ng aking pagkasira. Sa sandaling iyon, ang anumang natitirang awa o pag-aalinlangan sa aking puso ay tuluyan ng naglaho. Umuwi ako sa bahay na may isang matatag na puso. Si Marco ay nag-iensayo ng kanyang talumpati sa kanyang opisina. Lumapit ako sa pinto at nakinig. Narinig ko ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga piniling salita para ipinta ako bilang isang kontrabida sa aming kwento. Mga kaibigan, minsan kailangan nating aminin ang ating mga pagkakamali. Ang 25 taon naming pagsasama ay isang pagkakamali para sa kanya. Ang bawat salita niya ay isang patalim, ngunit hindi na ako nasasaktan. Ang puso ko ay hindi na marupok na salamin. Ito ay naging bakal. Isang bakal na hinasa ng sakit at pagtataksil. At bukas ng gabi, ang bakal na iyon ay tatama. Inihanda ko ang aking mga gamit para sa gabing iyon. Ang aking damit isang eleganteng madilim na asul na bestida. Simple ngunit may kapangyarihan. At ang aking maliit na pitaka. Sa loob nito, hindi lamang lipstick at pulbos. Sa loob nito ay ang aking mga sandata. Inilagay ko sa isang maliit na folder ang lahat. Ang dokumento mula sa abogado na nagpapatunay na akin ang kondo bago pa kami ikasal. Ang mga papeles ng aking mana mula kay Tita Josefina at ang bank statement ng aking bagong personal na account. Bukas ng gabi, hindi lang ako darating bilang asawa ni Marco Gomez. Darating ako bilang si Eliana Santos, isang babaeng malaya, mayaman, at handang ipaglaban ang kanyang dangal. Akala niya, siya ang maghahatid ng huling dagok. Ngunit hindi niya alam, siya ang papasok sa isang patibong na ako mismo ang naghanda. Ang huling paghahanda ay tapos na. Ang entablado ay nakahanda na. At ako ay handang-handa ng umarte
sa pinakamahalagang papel ng aking buhay. Ang araw ng aming anibersaryo ay dumating na parang isang hindi maiiwasang bagyo. Ang hangin sa aming bahay ay mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita at mga lihim na plano na nakakubli sa ilalim ng mga pilit na ngiti. Si Marco ay abala, paikot-ikot sa aming sala, hindi mapakali na parang isang hayop sa loob ng kulungan, sabik na sabik sa kalayaang inaakala niyang malapit ng makamtan. Ngayon ay isang magandang araw, Eliana, sabi niya habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ay isang pilit na pagniwi, isang maskara ng kasinungalingan. Oo, sagot ko. Ang aking boses ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. Ang ating anibersaryo. Hindi lang yan, sabi niya. May kakaibang kislap sa kanyang paningin, isang kislap ng mali siya at pagwawagi. Bukas, magbabago ang buhay mo at ang buhay ko rin. Nang tuluyan, nang tuluyan. Oo, tama siya. Magbabago nga ang aming buhay ng tuluyan. Hindi niya lang alam kung kaninong buhay ang tunay na magbabago para sa mas mabuti at kaninong buhay ang babagsak sa pinakamadilim na hukay. Nagpunta kami sa The Peninsula, Manila. Sa biyahe, walang nagsasalita. Ang katahimikan sa loob ng mamahaling kotse ay mas mabigat pa kaysa sa trapiko sa EDSA tuwing rush hour. 25 taon na ang nakalipas, kami rin ay tahimik sa loob ng kotse papunta sa simbahan para sa aming kasal. Ngunit noon, iyon ay isang katahimikan na puno ng pananabik, pangarap, at isang pag-ibig na inakala kong wagas. Ngayon, ito ay ang katahimikan, bago ang isang malaking laban, ang huling sandali ng kapayapaan, bago sumiklab ang digmaan, na siya mismo ang nagsimula. Pagdating namin sa hotel, bago kami bumaba, humarap siya sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso, na para bang isa siyang butihing tao na napilitan lang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Eliana, sabi niya, sa isang boses na puno ng peking sinseridad, na para bang siya ang biktima sa kwentong ito. Ano man ang mangyari ngayong gabi, gusto kong malaman mo na hangad ko ang pinakamabuti para sa iyo. Ang pinakamabuti. Napakabigat na kabalintunaan. Ang pinakamabuti para sa akin ay ang pagyurak sa aking dangal sa harap ng lahat. Gusto kong tumawa. Gusto kong isampal sa kanya ang kanyang mga kasinungalingan. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Panahon na para sa aking pag-arte. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting kalmado at puno ng kahulugan, isang ngiti na hindi niya naintindihan. Salamat, Marco, sagot ko. Ang aking boses ay matatag. At ako rin. Hangad kong matanggap mo kung ano talaga ang nararapat sa iyo. Ang ballroom ay nagniningning na parang isang eksena mula sa isang fairy tale. Mga kristal na chandelier, mga puting rosas sa bawat mesa, mga gintong kandila na kumikislap. Perpekto, isang perpektong entablado para sa isang perpektong trahedya. 100 bisita ang bumati sa amin ng happy anniversary at congratulations. Ang bawat pagbati ay parang isang insulto, isang paalala ng kasinungalingang aming ipinapakita sa kanila. Ngumiti ako, tumango, nagpasalamat. Ngunit sa loob ko, ako ay isang sundalong naghihintay sa hudyat ng pagsalakay. Ang aking mga sandata ay nakahanda sa loob ng aking maliit na pitaka. Nakita ko siya sa isang sulok. Si Isabela. Suot ang isang mamahaling bestida na hapit sa kanyang katawan, na tila nagpapahayag na siya ang tunay na regalo sa gabing iyon. Nakikipagtawanan siya sa ilang kasamahan ni Marco. Ipinakilala siya bilang bagong marketing assistant. Napakagaling nilang artista. Sa kabilang dulo ng silid, nakita ko si Aling Corazon, ang reyna ng pagkukunwari, na masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asam. At sa isang maliit na mesa sa likod, nag-iisa at tila isang anino, nakaupo si Attorney Jimenez. Ang kanilang alas. Naroon siya, handa na sa kanyang papel. Marahil ay may dala ng mga papeles na kailangan kong pirmahan. Ang buong tropa ng mga traidor ay naroon. Naghihintay sa kanilang sandali ng tagumpay. At pagkatapos, nagsimula na ito. Ang boses ng MC
ay umalingaw-ngaw sa buong silid na pumutol sa masayang tawanan. At ngayon, mga kaibigan, isang napaka-espesyal na sandali. Nais pong magsalita ni Ginoong Marco Gomez bilang parangal sa kanyang minamahal na asawa, si Ginang Eliana Gomez. Isang malaking katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng mata ay napunta sa amin. Tumayo si Marco. May malapad na ngiti na parang isang politikong nangangampanya at kinuha ang mikropono. Ang entablado ay kanya na. Nagsimula siya sa mga matatamis na salita, pasasalamat sa mga dumalo, mga alaala mula sa aming nakaraan, mga kwentong pinili niya para ipinta ang isang larawan ng isang perpektong pagsasama. Ang lahat ay perpekto, isang talumpating karapat-dapat sa isang gintong plake. Ngunit unti-unti, ang tono ay nagbago. Ang kanyang mga salita ay naging matalim, na parang isang kutsilyong dahan-dahang itinarahak sa aking puso para makita ng lahat. Naisip ko ng husto ang ating buhay. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. At napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Nagbabago ang mga tao. Ang tila tama noong bata ka pa ay maaaring maging isang pagkakamali pala. Ramdam ko ang pagkalito ng mga bisita. Ang mga bulungan ay nagsimula, na parang mga bubuyog sa isang pugad na ginulo. 25 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy niya. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon, mas malamig, na para bang nagbabasa ng isang hatol. Pumili ako ng isang babae na magiging katuwang ko sa buhay. Ginabayan ng bugso ng damdamin ng kabataan. Ngunit itinuro sa akin ng buhay na tingnan ang mga bagay ng mas malinaw. Humarap siya sa akin, at ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon na para bang ako ay isang estranghero na ngayon lang niya nakita. Ang totoo, mahal, panahon na para itigil ang pagsisinungaling sa ating mga sarili. At pagkatapos, humarap siya sa mga bisita, sa aming mga kaibigan, sa aming pamilya, at binitawan ng bomba. Ang kanyang mga salita ay tumama na parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Minamahal na mga kaibigan, gusto kong maging tapat sa inyo at sa aking sarili. Sa loob ng 25 taon, tiniis ko ang isang buhay kasama ang isang babaeng hindi para sa akin. Isang babaeng walang kulay at nakakabagot na hindi alam kung paano maging partner ng isang matagumpay na lalaki. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. May sumigaw ng, "Marco, nababaliw ka na ba?" Ang aking boss, si G. Ocampo, ay napakunot ang noo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. "Kabaligtaran," sagot ni Marco. "Ngayon lang ako nag-isip ng malinaw. Ang aming pagsasama ay tapos na," deklara niya. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. "Nagsampa na ako ng diborsyo." Ang gulat sa silid ay halos mahahawakan mo. Ang ina niya, si Corazon, ay may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, isang ngiting malademonyo. At higit pa riyan, dagdag pa niya, na tila nasisiyahan sa gulo na kanyang nilikha. "Gusto ko ng isang patas na hatian. Kailangang umalis ni Eliana sa kondo. Panahon na para sa bagong buhay, mga bagong relasyon." At doon, ang kanyang mga mata ay tumingin ng direkta kay Isabela sa likod ng silid, isang malinaw na mensahe. Isang pampublikong pag-anunsyo ng kanilang relasyon, isang pagkorona sa kanyang bagong reyna. Iyon na ang hudyat na hinihintay ko. Dahan-dahan akong tumayo. Ang lahat ng mata ay nasa akin na ngayon. Inaasahan nila ang mga luha, ang pagwawala, ang pagtakbo palabas. Ngunit ang ibinigay ko sa kanila ay katahimikan, isang nakabibinging katahimikan. Lumapit ako sa kanya, at dahan-dahang kinuha ang mikropono mula sa kanyang kamay na tila nagulat sa aking kilos. "Salamat, Marco," sabi ko. Ang aking boses ay mahinahon, halos matamis, na lalong nagbigay ng takot sa kanyang mga mata. Napakasinsero. At dahil gabi ito ng katotohanan, gusto ko ring sabihin ang sarili kong katotohanan. Natigilan si Marco. Ang kanyang perpektong script ay biglang nagusot. "Ang totoo," pagpapatuloy ko, habang tinitingnan ko ang mga mukha sa aking paligid,
at mga mukha ng gulat at awa. Alam ko na ang buong palabas na ito sa loob ng 3 linggo. Alam ko ang tungkol kay Isabela, sa abogadong si Jimenez na nakatayo na ngayon at nagbabalak tumakas diyan sa sulok. At sa plano ninyong pilitin akong isuko ang aking karapatan sa kondo sa pamamagitan ng pagpapahiya sa akin. Namutla si Attorney Jimenez at sinubukang lumabas, ngunit hinarangan siya ng mga mausisang bisita. Bumagsak ang plano mo, mahal, sabi ko, habang inilalabas ang isang folder mula sa aking pitaka. Dahil nakalimutan mo ang isang maliit na detalye. Napakaliit, pero napakahalaga. Ang ating kondo ay hindi conjugal property. Regalo ito sa akin ng aking mga magulang bago pa tayo ikasal. Narito ang mga papeles mula sa abogado, pirmado at selyado. Napaurong si Marco na para bang sinampal ko siya. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Hindi yan totoo. At higit pa riyan, pagpapatuloy ko, ang aking boses ay unti-unting lumalakas, puno ng kapangyarihan. Ang bawat salita ay tumatama sa kanya na parang isang bala. 3 linggo na ang nakalipas, nakatanggap ako ng mana mula sa aking tita Josefina sa California. Isang kondo doon, isa pang luxury condo sa Boracay at mahigit 70 milyong piso na cash. Kung may nahulog na karayom sa sahig, maririnig mo ito. Ganap na katahimikan. Kahit ang mga waiter ay napatigil sa paglalakad. Kaya Marco, anong hatian ng ari-arian ang sinasabi mo? Tanong ko. Tinititigan siya ng diretso sa mata. Hinahayaan siyang makita ang apoy ng galit at tagumpay sa aking paningin. Makukuha mo ang kalahati ng ating rest house sa Tagaytay at kalahati ng halaga ng kotse mo. Lahat ng iba pa ay sa akin. Si Isabela, sa likod, ay namutla na parang isang multo. Ang kanyang pangarap na maging reyna ay biglang naging isang bangungot. At ngayon, ang pinakamasayang bahagi, sabi ko nang may ngiti. Alam niyo ba kung magkano ang ginastos ng matagumpay na lalaking ito? Para sa palabas na ito? Para sa kahihiyang ito? 2,500,000 piso mula sa ating pinagsamang ipon. Ang katahimikan ay napalitan ng galit. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging sigawan ng pagkadismaya at galit. Pero hindi ako mapaghiganti. Pagtatapos ko, ang aking boses ay puno ng kapangyarihan at dignidad. Marco, malaya ka na. Isama mo ang iyong napakagandang babae at manirahan kung saan niyo gusto. Huwag lang sa kondo ko. Inilapag ko ang mikropono sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang isang hudyat. At naglakad ako palabas. Ang aking ulo ay nakataas. Ang aking likod ay tuwid. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam kong sa likod ko, sumabog na ang impyerno, na sila mismo ang lumikha. Habang naglalakad ako papalayo sa ballroom, ang aking mga hakbang ay matatag at hindi nag-aalinlangan. Bawat hakbang ay isang pagdistansya mula sa 25 taon ng kasinungalingan. Sa likod ko, ang dating masayang tugtugin ng banda ay napalitan ng isang mas magulong tunog. Ang tunog ng isang mundo na gumuho. Ang mga sigawan, ang mga akusasyon, ang tunog ng nababasag na dangal. Hindi ko na kailangang lumingon pa para malaman kung ano ang nangyayari. Naririnig ko ang lahat. Marco, isa kang duwag. Sigaw ng isang babae na nakilala kong boses ng isa sa aking mga pinsan. Walang hiya, matapos ang lahat ng sakripisyo ni Eliana para sa iyo. Ang mga kaibigan kong babae, na kanina lang ay tahimik na nakaupo, ay naging mga leona na nagpoprotekta sa isa sa kanila. Hinarangan nila ang daan ni Isabela na sinusubukang tumakas ng hindi napapansin. At ikaw, mang-aagaw, sigaw ng isa sa kanila, si Tessie. Akala mo ba madali lang manira ng pamilya? Wala kang kahihiyan. Sa tingin mo ba ay magiging masaya ka sa isang lalaking kayang gawin ito sa kanyang asawa? Ang dating mga ngiti at pagbati ay napalitan ng galit at pagkasuklam. Ang mga bisita na kanina lang ay mga saksi ay naging mga hukom. Nilapitan ng aking boss, si G. Ocampo, si Marco, kahit mula sa malayo, nakita ko ang matinding pagkadismaya sa kanyang mukha.
Marco Gomez, narinig kong sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Labis mo akong binigo, hindi lang bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao. Matapos ang palabas na ito, sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan muli ang iyong posisyon sa kumpanya sa Lunes. Isang malinaw na banta, isang pampublikong pagtanggal sa trabaho. Ngunit ang pinakamalaking pagsabog ay hindi pa nangyayari. Ito ay nagmula sa taong hindi ko inaasahan. Si Isabela. Dahil sa pagkabigo at galit, dahil ang kanyang pangarap na maging mayaman ay biglang naglaho na parang bula, nawalan siya ng kontrol, sumugod siya kay Marco. Hindi na alintana ang mga nakakarinig at ang mga cellphone na nakarecord na ngayon. Nasaan ang kondo na ipinangako mo sa akin? Sigaw niya. Ang kanyang matamis na boses ay naging isang matinis na sigaw. Ang pera para sa bago nating buhay? Sinungaling ka. Huwag dito, Isabela. Mag-usap tayo mamaya. Pakiusap ni Marco. Sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Huwag dito? Bakit hindi dito? Sigaw ni Isabela, na parang isang baliw. Ipinahiya mo ang asawa mo dito, kaya dapat lang na malaman din nila kung sino ka talaga. At pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang sikretong kahit ako ay hindi alam. Isang sikretong lalong nagbaon kay Marco sa kumunoy ng kanyang sariling kasinungalingan. Nangutang siya, sigaw niya sa lahat, para ipagyabang sa akin. Nangutang siya ng 1,000,000 sa BDO at 750,000 sa BPI. Ginamit niya ang kanilang ari-arian bilang collateral. Akala niya hindi malalaman ng asawa niya. 1,750,000 piso. Mga utang. Para sa kanya, para sa kanilang mga luho. Ang mga numerong iyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat isa ay isang dagdag na pako sa kabaong ni Marco. At si Aling Corazon? Ang reyna ng lahat ng ito? Ang arkitekto ng masamang balak? Sumugod siya sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Marco, anak, anong mga utang ito? Totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Sigaw niya. Ipinangkolateral ko ang bahay ko para sa abogado mo. Paano na tayo? Saan tayo kukuha ng pambayad? Ang perpektong pamilya na ipinagmamalaki niya ay gumuho sa harap ng lahat. Ang kanyang anak, ang kanyang biyenan, at ang kanyang kerida, nag-aaway-away sa gitna ng ballroom. Nagtuturuan, nagsisigawan, isang circus, isang napakagandang gulo na sila mismo ang lumikha. Ang mga bisita ay napapalibutan sila, na para bang nanonood ng isang live na teleserye. Ang kanilang mga cellphone ay nakatutok. Kinukunan ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak. Lumabas ako ng hotel at lumanghap ng malamig na hangin ng gabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakahinga ako ng maluwag. Ang bigat sa aking dibdib ay nawala. Kalayaan. Nakatayo ako sa labas, pinapanood ang kaguluhan mula sa malaking bintanang salamin ng hotel. Nakita ko si Marco sa gitna ng lahat, nalilito, na parang isang aktor na nakalimutan ang kanyang mga linya. Ang mikropono ay nasa sahig. Ang mga bisita ay sumisigaw sa paligid niya. Isang eksena ang lalong nakaagaw ng aking pansin. Sa wakas, si Isabela, matapos mapagtanto na wala na siyang mapapala, ay itinulak ang mga tao sa kanyang daan. Alam mo ba? Sigaw niya kay Marco. Wala kayong kwenta. Huwag mo na akong tatawagan. At bago siya tuluyang umalis, lumingon siya. Tiningnan si Marco ng may pagkasuklam at sinabi ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Ang asawa mo ay isang babaeng may paninindigan. Sayang, at ngayon ko lang siya nakilala ng tunay. Siya ang tipo ng babae na dapat respetuhin. At umalis siya. Ang tunog ng kanyang mga takong ay matalim at pinal. Naiwan si Marco at ang kanyang ina sa gitna ng ballroom na ngayon ay halos wala ng tao, napapaligiran ng mga naiwang pagkain at mga basag na baso. Ang kanilang perpektong party ay naging isang basurahan. Umupo si Corazon. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Anong gagawin natin? Narinig kong sabi niya.
Ang kanyang boses ay basag. Si Marco ay walang masabi. Nakatayo lang siya roon, talunan, wasak. Ang lalaking nagplano ng lahat, ang lalaking nag-akalang hawak niya ang mundo, ay naiwang walang-wala. Sumakay ako ng taxi. Habang papalayo kami sa hotel, tiningnan ko ang mga ilaw ng lungsod. Ang bawat ilaw ay parang isang bagong pagkakataon. Ang pagbagsak nila ay hindi ang aking tagumpay. Ang aking tagumpay ay ang aking paglaya. Ang paglaya mula sa kanilang mga kasinungalingan. Ang paglaya mula sa isang buhay na hindi para sa akin. Ang gabi ng katotohanan ay tapos na. At ngayon, sisimulan ko na ang unang araw ng aking bagong buhay. Ang mga sumunod na buwan ay isang paglilinis. Isang paglilinis ng gulo na iniwan ng aking nakaraan, na parang pag-aalis ng mga basag na bubog matapos ang isang malakas na bagyo. Ang araw sa korte ay hindi isang pagdiriwang, kundi isang formalidad. Isang tahimik na pagtatapos sa isang kabanata ng aking buhay na puno ng kasinungalingan at sakit. Habang nakaupo ako roon, sa loob ng malamig at tahimik na silid ng hukuman, tiningnan ko si Marco sa kabilang panig. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata, ang dating yabang sa kanyang tindig, ay napalitan ng pagod at pagkatalo. Tila tumanda siya ng 10 taon, sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kanyang mamahaling suit, na dati niyang ipinagmamalaki, ay napalitan ng isang luma at gusot na damit. Siya ay isang hari na nawalan ng kaharian, at ngayon ay isa na lamang ordinaryong tao na naghihintay sa kanyang hatol. Ang hukom, isang matandang babae na may matalas na tingin at mukhang hindi kayang lokohin, ay binasa ang kanyang desisyon. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng aming pagsasama. Ang aking puso ay kalmado. Wala ng takot, wala ng galit. Tanging paghihintay na lamang. Ang kondo sa Bonifacio Global City, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng emosyon, ay idinedeklarang sariling ari-arian ni Ginang Eliana Santos bago pa ang kasal at hindi sakop ng hatian. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa akin. Ang pamana ng aking mga magulang, ang alaala ng kanilang pagmamahal, ay ligtas na. Ang rest house sa Tagaytay at ang kotse ay hahatiin ng pantay sa pagitan ng dalawang partido, pagpapatuloy ng hukom. Ngunit ang pinakamabigat na dagok para kay Marco ay ang susunod. Ang bunga ng kanyang mga lihim na ngayon ay nakalantad na sa ilalim ng ilaw ng hustisya. Napag-alaman ng korte na si Ginoong Marco Gomez ay may mga nakatagong utang na nagkakahalaga ng 1,750,000 piso, sabi ng hukom habang tinitingnan si Marco sa ibabaw ng kanyang salamin. Dahil ang perang ito ay hindi ginamit para sa kapakanan ng pamilya, kundi para sa pansariling layunin ng petitioner, siya ang magiging solong responsable sa pagbabayad ng lahat ng ito. Nakita ko siyang napayuko. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay nakapatong na ngayon sa kanya. Isang krus na kailangan niyang pasanin mag-isa. At sa isang malakas na pukpok ng martilyo ng hukom, tapos na ang lahat. Malaya na ako. Opisyal, legal, ganap, ang pakiramdam ay hindi pagwawagi o paghihiganti. Ito ay kapayapaan, na para bang isang malaking tinik na matagal nang nakabaon sa aking dibdib ay sa wakas nabunot na. Sa labas ng korte, habang papalayo na ako kasama si Attorney Reyes, tinawag niya ang pangalan ko. Eliana, maghintay ka. Huminto ako at lumingon. Hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa pagtatapos. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi na ngayon lang lumitaw. Isang pagsisising marahil ay dala ng kanyang pagkatalo. Humingi siya ng tawad. Ang kanyang mga salita ay puno ng panghihinayang. Patawarin mo ako, Eliana. Naging isang tanga ako. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin at sinayang ko lang. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang lalaking minahal ko noon ay wala na. Ang kaharap ko ay isang estranghero. Marco, sabi ko sa kanya,
sa isang boses na kalmado at walang anumang galit. Pinapatawad na kita. Ngunit ang pagpapatawad ay para sa aking sariling kapayapaan, hindi para bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Hindi ibig sabihin noon ay may lugar ka pa sa aking buhay. Sana ay matuto ka sa iyong mga pagkakamali. Tumalikod ako at hindi na lumingon pa. Iyon ang huling pagkakataon na nakausap ko siya. Ang hustisya ay hindi palaging mabilis, ngunit ito ay darating. At para kay Marco, ito ay dumating sa anyo ng mga sunod-sunod na kahihinatnan na hindi niya inaasahan. Isang buwan matapos ang aming diborsyo, natanggal siya sa trabaho. Ang video ng aming anibersaryo na kinunan ng ilang bisita at ikinalat sa social media ay naging viral. Ang hashtag na Silver Anniversary Traitor ay naging trending sa loob ng ilang linggo. Walang kumpanyang gustong kumuha sa isang taong may ganoong reputasyon. Ang kanyang mga kaibigan ay lumayo, na para bang siya ay may nakakahawang sakit. Ang kanyang mga koneksyon sa negosyo ay nawala na parang bula. Ang huli kong balita sa kanya ay nagtatrabaho na siya bilang isang Grab driver. Isang malaking pagbagsak mula sa kanyang dating posisyon bilang isang mataas na ehekutibo. Ang Lexus na dati niyang ipinagmamalaki na simbolo ng kanyang tagumpay ay naibenta na para makabayad sa mga utang. Ang natira ay isang lumang kotse na binili niya mula sa parte ng aming pinagbentahan. Nakatira siya ngayon kasama ang kanyang ina sa isang maliit at masikip na apartment sa labas ng lungsod. Si Aling Corazon ay naibenta na rin ang kanyang mansyon para makabayad sa mga utang na idinulot ng pagtatanggol sa kanyang anak. Silang dalawa ngayon ay nabubuhay sa anino ng kanilang mga pagkakamali, isang paalala araw-araw ng kanilang kasakiman at ng buhay na kanilang sinayang. At si Isabela, ang babaeng naging sanhi ng lahat ng ito, nakuha niya ang gusto niya, ngunit hindi mula kay Marco. Makalipas ang 2 buwan, ikinasal siya sa isang mayaman at matandang negosyante na may-ari ng isang chain ng mga restaurant. Nakita ko ang mga litrato niya sa social media. Napapaligiran ng karangyaan. Ang kanyang ngiti ay kasing laki ng kanyang mga alahas. Ngumiti lang ako. Sila ay para sa isa't isa. Mga taong ang tingin sa pag-ibig ay isang transaksyon, isang negosyo. Wala na siyang halaga sa akin. Isa na lamang siyang multo mula sa nakaraan. At ako? Pinili ko ang isang ibang landas. Isang landas na malayo sa gulo ng syudad, malayo sa mga alaala ng sakit. Lumipat ako sa aking kondo sa Boracay. Ang kondo na ipinamana sa akin ni Tita Josefina. Bawat umaga, ang bumubungad sa akin ay hindi na ang tunog ng trapiko at busina, kundi ang banayad na tunog ng mga alon. Ang tanawin mula sa aking bintana ay hindi na mga gusali, kundi ang walang katapusang asul na dagat. Ito ay isang paraiso, isang lugar para maghilom, isang lugar para magsimula muli. Hindi na ako bumalik sa pagiging isang accountant. Ang trabahong iyon ay nagpapaalala sa akin ng buhay na aking tinalikuran. Gamit ang isang bahagi ng aking mana, sinimulan ko ang isang bagay na matagal ko ng pangarap. Isang pangarap na ibinaon ko sa limot dahil sa pag-aasawa. Nagtayo ako ng isang maliit na publishing house. Isang bahay palimbagan na naglalathala ng mga aklat ng mga bago at talentadong manunulat na Pilipino. Nag-resign ako sa aking trabaho. Eliana, sabi ni G, Ocampo sa aming huling pag-uusap, ayaw ka naming paalisin. Alam mo ba, matapos ang nangyari, maraming babaeng empleyado dito ang humahanga sa iyo. Ipinakita mo sa kanila kung paano dapat ipaglaban ng isang babae ang kanyang sarili. Nagpasalamat ako sa kanya, ngunit ang aking desisyon ay pinal na. Ang aking bagong buhay ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Mayroon akong 5 empleyado, mga kabataang masisigasig at puno ng pangarap. Ang aming opisina ay maliit, ngunit ang aming mga puso ay malaki. Bawat aklat na aming inilalathala ay isang tagumpay, isang munting kontribusyon sa panitikang Pilipino. Isang gabi, dinalaw ako ng aking kaibigan, si Attorney Reyes. Habang umiinom kami ng tsaa sa aking balkonahe,
Tanaw ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Tinanong niya ako, "Masaya ka na ba, Eliana? Naramdaman mo ba ang paghihiganti?" Napaisip ako ng malalim. "Alam mo," sagot ko, habang tinitingnan ang payapang dagat. "Ang nararamdaman ko ay hindi paghihiganti. Hindi ako masaya dahil nagdurusa sila. Ang nararamdaman ko ay kapayapaan, ginhawa. Ang ginawa ko ay hindi para gantihan sila. Ginawa ko iyon para ipagtanggol ang aking karapatan, ang aking dangal, para ipakita na ang katotohanan ay palaging lalabas. Gaano man ito katagal itago." Tinanong niya kung pinagsisisihan ko ba ang 25 taon na iyon. Umiling ako. "Hindi," sabi ko, "dahil ang 25 taon na iyon ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang leksyon sa buhay. Ang leksyon na dapat kong matutunang umasa sa aking sarili, na ang aking kaligayahan ay hindi dapat nakasalalay sa ibang tao, at ang leksyon na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa mundo." Isang araw, nakatanggap ako ng isang sulat. Galing kay Marco. Puno ito ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Sinabi niyang ako raw ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay at nawala lang ito dahil sa kanyang katangahan at kasakiman. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagalit. Binasa ko ito, tiniklop, at itinago sa isang kahon kasama ng iba pang mga lumang alaala. Isang paalala na lamang ng isang nakaraang buhay na tapos na. Noong gabing iyon, tumayo ako sa aking terasa. Hawak ang isang tasa ng kape. Ang mga ilaw ng Boracay ay kumikinang sa di kalayuan na parang mga bituin sa lupa. Ang hangin ay amoy dagat at mga bulaklak ng kalachuchi. Malaya ako, may sarili akong kabuhayan. Ginagawa ko ang bagay na mahal ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang nagmumula sa loob, isang kaligayahang hindi kayang bilhin o agawin ng sinuman. Sa ibang bahagi ng bansa, si Marco ay nagmamaneho ng kanyang lumang kotse. Nag-iisip kung paano maaaring mawala ang lahat sa isang gabi lang. Oo, ang katotohanan ay palaging nagwawagi, at ang bagong simula ay laging posible para sa mga taong may sapat na tapang na hanapin ito.